So guys, tara pakain tayo ng ating may tubig pa, bingala or ginyakit. So ito po sila, tik 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 tik. Pakainin natin. Ay medyo hapon na, ay gabi na. Tapos lang natin gumawa ng kulungan ng yung mga mas maliit sa kanila. Ayan po, yan yung kulungan ng 1 month old. Diyan natin ilagay yung mga bingala na 1 month old. So dito tayo sa mga malalaki. Ayan, gutom na gutom. So ito pong bingala guys, bali share ko lang sa inyo. Ang gagandahan po nito, para ka pong nagkaroon ng, kumbaga para ka nagkaroon ng Rhode Island na manok. Itlog lang po siya ng itlog, pero mas matindi po ito kasi may bingala po na sa babaeng bingala na hindi talaga siya naglilimlim. Ang ginagawa niya lang po ay itlog ng itlog, lalo pag pinapakawalan mo lang or ligaw tawag, kung tawagin ligaw lang. Itlog lang po siya ng itlog guys, walang puto lang yung pag itlog niya araw-araw. Yung nabili po naming mag-asawang bingala, bali RTL na siya or ready to lay. Talagang pagdating dito sa amin, siguro mga 3 araw ng itlog na agad nung nakabisado niya na yung paligid. Kasi bali pala, kinulong muna namin ng 3 araw tama. Tapos pinakawala namin after 3 days, pinakawalan. So kabisado niya na yung paligid, siguro na ikot-ikot niya na rin. Yung nag-itlog siya agad dun sa sulok nitong bakod natin. Doon banda. Hanggang ngayon guys, talagang itlog lang siya ng itlog. Siguro ay mula nang dumating po dyan dito, siguro mahigit 100 na ang itlog niya. Siguro mahigit kumulang na sa 150 na ang itlog ng bingala. Bali lang po ito, kasing laki lang po ito ng native na manok. Yun yung native po talaga na manok, ganun lang po kalaki. Kasi nasa mga isang kilo lang siguro ito mahigit, kasi hindi po talaga ito ganun kalakihan. Pero sing laki po siya ng native na manok, yung babaeng manok na native. Kahit yung lalaki, magkasing laki lang po sila. Kaya di mo masabi kung alin yung di mo makilala yung lalaki at babae kung hindi dun sa palong, na halos pagkasing laki nga lang yung palong nila. Ito nga guys, di ko malaman kung alin yung babae at lalaki dito kasi halos magkasing laki lang po sila Di kagaya sa pabo na malaman mo kaagad, kasi ang lalaki ay talagang malaki, ang babae ay medyo maliit kahit sa pato. Kaya malalaman mo na lang pag talagang medyo may edad na, yung palong nila mas pulang-pula. Kaya yun, lakas kumain. Ang pinakain po namin ito ay yung pagkain ng broiler namin, yung bimig, yung premium starter. Ayan, nasa mahigit 2 months old na po ito. Meron din po tayong guys, meron tayong mas maliit nito. Yun nga yung ilalagay natin sa kulungan na yan. Ayan katapos ko lang lagyan ng bubong. Ayan, diyan natin ilagay kasi nakahalo po sila dun sa broiler natin na sisiw. Baka mamaya magkasakit yung mga broiler natin. Siguro nasa mga 8 sila nakahalo dun sa sisiw natin na magto 2 weeks. Medyo magkasing laki po sila ngayon, pero alisin po talaga natin yun doon kasi baka magkasakit yung broiler natin. Kaya yun, ginawa natin ng bagong kulungan ng pang sisiw lang ng mga bingala at pabo. Pati manok dyan natin ilagay, yung mga maliliit. Pag medyo malaki na, halo natin dito. Kaya ito guys, pag nagkaroon ka po ng ganitong bingala,
May natuklasan po ako nito. Pantaboy daw po ng mga ahas ang Bengala. Kasi yung tunog nga po talaga nito, pag di ka sanay, talagang may irita ka, grabing sakit sa tenga. Mas maingay pa po sa gansa. Mas tawag doon, mas matining ba? Parang kalansing yung tunog po nito. Grabe po talagang ingay ng tunog nito. Kaya siguro yung hayop na iba makarinig, talagang maalibadbaran sa tunog niya. Yan, kakain pa yan guys. Nahiya lang yan dahil nandito tayo sa loob. Ang itlog po nito ay kasing laki lang din ng itlog ng native. Medyo may pagkatatsulo konti, siguro mas matulis yung dulo, yung kabilang dulo. Ganun lang po ang itlog dito, mas makapal. Ang araw po ng pagpisa ay ano siya, 21 to 28 days. Ayan po ang ano, na laman ko nung sinearch ko siya. So ayan, malalaki-laki na, mga siguro mga ilang buwan, mga itlog na rin tong mga to. Pag ito guys nagsabay-sabay, daming itlog nito. Dito ko lang din to pa itlogin. Ang bili ko nga po pala nung mag-asawa nito guys ay ano, nasa 3,000. Ganun daw po ang presyo talaga nito, sabi nung ano, saka sinearch namin sa ano, yung mga nagbibenta ng ganito, 3,000 ang isang pares, yung RTL. Yung ganito daw po kalaking ano ay nasa 600 ang isa, yung ganito kalaki. Tapos yung medyo maliit nito, yung ililipat natin, siguro yung mga mag-isang buwan yun, nasa mga 300 po yun ang isa. Medyo may kamahalan pala ito, mas mahal pa ito kaysa pabo. Kung nakikita nyo guys yung una kong video, nandun yung ano, mag-asawa, ang ganda rin tingnan. Uy, lumabas yung isa, nakalabas. Mamaya kunin natin yung mamaya. Nakaangat pala yung pinto. Hindi pa sila tapos, babalikan nila itong pagkain nila. Na takot lang yan dahil sa loob tayo. So yun lang guys, comment nyo na lang yung mga hindi ko na-share sa inyo, yung parang pinaka-karakteristik ng hayop na ito, ng alagang ganito. Kasi bago lang din po kami nag-aalaga ng ganito. Nagandahan lang kami kasi parang ang ganda talaga niya, para siyang wild chicken na ano, kakaiba yung palong niya. Para siyang si Ultraman yung palong. Parang pating yung ulo niya pag malaki na. Takot nga pala ang mga manok nito guys. Muntik patayin yung ano, yung ama nito. Yung lalaki nitong malaki. Muntik pa kahit maliit lang. Kasi kahit medyo maliit nga lang ang lalaki nito, kasi maliit nga lang din man talaga ito, halos patayin yung tandang naming isa. Suko na yung tandang naming, siguro mga 8 months old, mga Tagalog lang din na manok, tandang. Wala na wasak na yung muka punit-punit na yung palong. Kung hindi ko pala naabutan ay patay talaga, dahil di talaga niya tinigilan. Di na nga naligo na sa dugo yung muka ng tandang namin. Buti na abutan ko, galing akong bayan. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video.